Halos mag-100,000 na ang mga inilikas sa iba't ibang parte ng bansa dahil sa pananalasa ng Bagyong Tino ayon yan sa NDRRMC. Sa tala ng ahensya, may isa na umanong nasawi at pinaghahandaan na rin ang namumuong tropical depression na posible ring pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Narito ang report mula kay Criza Lopez. Bunsod ng panalanta ng Bagyong Tino sa Pilipinas, mahigit sa 77,000 na katao na ang lumikas sa mahigit 300 evacuation center ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon kay Office of the Civil Defense spokesperson Junie Castillo, naka-activate na ang National Interagency Coordinating Cell ng NDRRMC. Nagmula ang mga nag-evacuate sa rehiyon ng Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 7, Region 8 at Caraga Region. Atin naman po sa loob ng evacuation center, meron tayong inaalagaan ngayon ng mga kababayan natin na nandoon sa evacuation center. This is composed of 362 evacuation centers kung saan ang atin pong camp coordination and camp management. May napabalita po doon na nasawi, no? Natumbahan po ng isang punong kahoy. Again, this is for validation, no? And then we still have to validate other reports also coming from other. Pinaghahandaan na rin ng OCD at mga lokal na pamahalaan ang namumuong tropical depression na posible ring pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Opo, sa direktiba nga po ng ating Pangulo, no, kay SND, sa ating NDRRMC chairperson, no, kay Attorney Gilberto Chodoro at sa NIACC ay tuloy-tuloy po yung paghahanda na gagawin, gagawin na itong way of life na, kasama na ay hindi lang doon sa LGUs kundi pati doon sa ating mga komunidad. Kaya tuloy-tuloy po, kaya yung mga food and non-food items, tuloy-tuloy ang pagre-replenish. Dulot ng pananalanta ng Bagyong Tino, may ilang lokal na pamahalaan na rin ang nagpahayag ng kanilang pagdedeklara ng state of calamity. Ang magdedeklara po nito ay ang ating mga local government units. So tinitingnan natin itong mga munisipyo, no, Eastern Visayas and also mga probinsya na magdeklara rin po nitong state of calamity. Once they do that, ang nakapagdeklara through their local sanggunian, so yun po ang makukuha nating mga datos and that will be also forwarded to the regional and to the national for augmentation na nakasaad. Payo ni Castillo sa publiko, lalo na ang mga mula sa coastal area na palaging sumunod at makinig sa abiso ng kanilang lokalidad sa panahon ng kalamidad. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.